Manila si Ruiz sa Barangay Hall matapos humingi ng saklolo para kay Rivero na chatmate doon ito sa Facebook. Mr. Ruiz, ikaw ba alam mo pa itong ginawa mo? Ha? Ito binibintang sa'yo? Nalalaman mo? Kasama ang prosecutor, dinala rin ng mga pulis si Ruiz sa St. Luke's Medical Center kung saan nakakonfine si Rivero para mapagtibay ang paratang sa kanya. Pina-identify ko positively kay Mr. Rivero yung suspect, si Ivan Ruiz. And he was pointed to as his assailant. Bumisita naman ang dating kasamahan ni Rivero sa Dots Entertainment na si Charmaine Arnaiz. And I'm glad that he's safe. I really couldn't imagine that what happened to him. He's really in shock. He's okay. He's a fighter. Like, I'm just really happy that he's safe. Naging madamdami naman ang tagpo ng ibalik sa presinto si Ruiz at makaharap ang dalawa niyang kapatid. Breadwinner daw ng pamilya si Ruiz. Hindi raw sila naniniwalang magagawa niyang ipinaparatang. Siyempre, sobrang sakit po sa amin kasi alam naman namin na kung anong klaseng tao siya. Kaya nabigla po kami lahat sa nangyari. Tapos kanina lang namin siya nakita. Mabait po siya. Mabait po na anak, mabait na kapatid, malambing, maalaga po siya. Hindi alam namin hindi niya kayang gawin. Base sa paunang investigasyon, posibleng planado raw ang krimen. Inirekomenda na ng prosecutor na sampahan ng kasong frustrated murder at theft si Ruiz. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Balikan natin si Dr. Jessie Fantoni, Regional Epidemiologist ng Department of Health sa Central Luzon. Doc, good morning. Good morning din po, Igan. Opo, natukin na ho ba yung saning ng pagkaka-hospital ng mga residente ng Kalumpit? Ano po yan? Yung sa Kalumpit po, bukod po sa spaghetti, yung iba naman daw ho ay hindi kumain. Ba't ho sila na tinamaan ng diarrhea? Oo nga po eh. Kaya pati na yung tubig nila sa barangay May Sulaw, na-examine na rin namin dahil nga nakita namin na meron namang hindi kumain pero ganun din yung symptoms na pinapakita. Deep well ho ba sila? Deep well ho. Deep well. Although, deep well yung pinanggagalingan nung nawasan nila. Okay. So, posibleng yung pinanluto rin? Posible din po yun. Okay. Kailan ho inaasa lalabas yung water sample na pagsusuri ninyo? Yung nakuha naming water sample na in-examine doon sa aming opisina sa Region 3, Central Luzon, kung hindi ngayon, yung parang yung pangunang basa pa lang nila, makikita natin. So, pero yung official baka by tomorrow or Friday. Dok, ibang klase ba ng diarrhea tumama sa kanila? Mas matindi ba? Alam nyo kasi madalas pag food poisoning, ang paghalimbawa yung nakain pagkain na panis, ang mga simptomas mas marami yung pagsusuka, pagsakit ng tiyan. Kahit unang subo pa lang, ano? Opo. Unlike yung pagtubig naman, ang kadalasan diarrhea. Kasi mas mabilis naman yung yung tubig. Tapos ang pinagtataka namin, tapos na yung handaan, naubos na yung pagkain, pero meron pa rin mga nadagdagan pa rin yung biktima. Nagpapatingin masakit ang tiyan at nagtatae. So yung state of calamity patuloy po nakataas dyan? Opo. Kasi nga napakadami po ang naapektuhan sa barangay na yan. Halos hingit 200. So, minabuti na ng bayan ng Kalumpit na i-declare ng state of calamity doon sa barangay May Sulaw. Okay. Doon sa mga nanonood, pag nakaranas ng food poisoning, ano pong first aid dyan, Doc? Ang kwan naman po dyan, diretso sa hospital. Kasi lalo pag panay-panay ang pagsuka, pwede silang ma-dehydrate. Pwede naman ikamatay yun kung grabe talaga yung vaccine. Kailangan lang mapalitan yung fluids o magbigyan lang karampatang lunas para matigil yung pagsusuka. Okay. Doc, salamat. Ingat po kayo. Okay, salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat, Dr. Jessie Fantoni, Regional Epidemiologist po ng Department of Health sa Central Luzon. Babae patay matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang kotse sa Quezon City. Sa China, tunghayan ang makapigil hiningang pagsagip sa isang lalaking nahulog mula sa ikasampung palapag ng apartment building. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ibabaon ang sarap ng Tang with